Hello mga lalabs, mga bayots. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang, gabi Pilipinas. Magandang tanghali hapon or gabi saan man sulok ng mundo. Kakainis naman tong eyeglass ko na to. Sa mga kapwa ko po OFWs around the world, hello, mega love shoutout. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Nako po mga lalabs, mga bayots. May pasabog si Senadora Amy Marcos, hindi natin alam kung totoo ito. About daw sa, may nakita daw si Senadora Amy na plano ng China na 25 daw yung targets. Hindi natin alam kung ano to, aminin daw na ito. Pakinggan natin yung kanyang MMK ni Senadora Amy Marcos dito. Kung ano ba ito. Talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Sure naman talaga yun. Ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Excuse me, Senadora Amy Marcos, hindi tayo. Kayo, yung kapatid mo ang nagbigay, ano ba tong eyeglass ko na to eh? Nagbigay ng 17 base militar. Huwag ninyong idamay ang mga Pilipino dito na ayaw sa gulo. Nagbigay daw tayo ng 17 base militar. Hello, Senadora Amy Marcos. Are you okay? Hindi po kinonsulta ni Bongbong Marcos ang taong bayan kung payag ba na magbigay kayo siya ng 17, magdagdag siya ng base militar ng Amerikano sa Pilipinas. Walang ganon. Talaga ako, habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Ngayon na. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kita-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. So, paano yan? Paano yan ngayon, Mr. President Bongbong Marcos? Na takot pala ngayon si Uncle Sam na kung saan doon ka humihimod ng puwit. At doon din umaasa yung mga kapanalig mo, President Bongbong Marcos. Asang-asa na magpakamatay ang mga Amerikanong sundalo para sa atin dahil dyan sa South China Sea, sa pinag-aagawang dagat na dispute naman yun ngayon, paano yan mga tanso na mga loyalistang tanga? Takot pala si Uncle Sam makipaggira kay Uncle C. O paano kayo ngayon? Kapag gigirahin tayo ng supersonic missile ng China, hindi pala supersonic, hypersonic. Ang tanong, kayong mga sumusuporta sa Marcos na nais makipaggira, yan, ipaglaban mo, Mr. President Bongbong Marcos, ang dagat sa West Philippine Sea. Wala nga yan pangalan sa international arbitral court doon yan na tinatawag na West Philippine Sea. Bukutangi yung dating namayapang Noy-Noying. Si Panot lang ang nag-ano niyan. Pero sa international court or sa ibang bansa, ang tawag dyan South China Sea. Walang West Philippine Sea doon. Pagtawanan kayo. So ngayon, ano ngayon ang masasabi ng mga tanso dito? Mga loyalistang tanga. Sa tingin ninyo, dalhin kayo ni Bongbong Marcos, kayong mga mga tangang sumusuporta pa sa kanya ngayon kapag siya ay lalayas ng Pilipinas, kung sakaling paliparan tayo ng hypersonic ng China papunta dyan. For sure, ako ang target dyan yung 17. Number 1 dyan na base militar na binigay ni Bongbong Marcos maliban 17 lahat kasali na yung 5 ni Pinoy. So bali 17 lahat ang base militar ng Kano. Yan ang uunahin tatargetin ng hypersonic missile ng China.
kung saan iyan ngayon nakamuntar or nakalagay ang mga base militar na yan ng Kano. So anong mangyayari sa mga Pilipinong walang kaalam-alam, ayaw sa gira, gusto lang nilang mamuhay. Kaya nga binoto si Bongbong Marcos dahil akala nila giginhawa ang kanilang mga buhay kapag si Bongbong Marcos ang naging presidente. Yun pala ay gagawin lang palang giniling, magkandalasog-lasog sila. Kalain nyo yun? Ay di natin alam kung totoo itong sinasabi ni Jaime Marcos. Dahil yung ever since din naman, yung kanyang kapatid, hindi yun nagsasabi. Hindi yun nagsasalita. Ang kung ano-ano, kung nagsalita man, nangyari dyan sa Ayungin Shoal. 10 days after. Siguro na nauntog, baka nahulog sa hagdanan o baka najumbag ni Mamsi. Kaya medyo naalog yung utak ni Bangag, ningiwi, kaya nagsalita. Sinasabi pa niya, nung una, doon sa IISS na yun, doon na speech niya sa Singapore, kapag may nasaktan or napatay na isang Pilipino dyan sa South China Sea, ay matuturing daw yun na is an act of war. So, bubuhayin niya yung Mutual Defense Treaty doon sa ibang bansa. O nung nangyari yon, naputulan ng daliri yung isang Navy doon, o anong sabi niya, hindi daw yun unarmed attack. May hindi lang daw doon na pagkaunawaan or aksidente lang daw yun. So, tingnan mo. Nagmamatapang-tapang tapos ngayon, bumabahag din pala yung buntot ng ngiwi at bangag na Pangulo. So ito na naman ngayon, Senadora Jaime Marcos. Ang tanong, totoo ba ito? Hindi din natin alam. Baka chika lang din to ni Senadora Jaime Marcos, pero hindi ito maganda. Nasabihin niya ito, isa siyang senador, wala siyang pinapakita dito ng mga ebidensya na talagang ganito yung target ng China, ganito yung plano ng China. Wala nagsasalita lang siya. So hindi din natin alam at hindi din ito maganda. Dahil nagkukos din ito ng panic sa mga mamamayang Pilipino na makapanood dito. Ito yung pangit dito Dapat kailangan kung magsalita ka, Senadora Jaime Marcos, about this issue, kailangan mag-present ka po ng ebidensya. No, ito. Tuloy tayo. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. O yun. So 25. So ang tanong, uunahin ni Bongbong Marcos gawing giniling? Uunahin ni Bongbong Marcos patayin or ipahamak ang kanyang mga kababayan dyan na mga Ilocano? Na doon na daw, mga sa Subic, sa Ilocos, doon sa Batanes, kung saan-saan pa nakaposte ngayon. Yung mga pandigma ng Amerika, ng Canada, ng Australia, at ewan ko kung saan pang bansa iyon. Magkukos po ito ng panic, mga lalabs, mga bayots. Hindi tayo sure kung totoo to. Sana naman, Senadora Jaime, kung totoo to, naglabas ka ng ebidensya, yung mga intel reports mo. So, mas malakas yung intelligence report ni Senadora Jaime Marcos kaysa kay Bongbong Marcos. Or siguro, baka mayroon din si Bongbong Marcos na ganyan nasagap, pero ayaw lang niya sa publiko dahil busy ngayon si Bongbong Marcos sa pagpalakas ng kanyang coalition na magiging unity. Nagpirmahan na sila kahapon doon ng INUP, yung United Unity Party, kung ano-ano pa para sa pinaghandaang eleksyon next year sa senatorial. So doon ngayon busy si Marcos Jr. nakapokus at saka yung kanyang pagsayaw-sayaw, konsyerto sa palasyo, ipopost din natin yun, mga lalabs, mga bayots, dahil hindi biro ang gastos doon. Multimilyon po ang ginastos sa konsyerto na kung saan ay pagbibigay-pugay daw sa mga healthcare workers. So, yun nga, ang tanong, after ng concert na yun, tumaas ba ang sahod mga healthcare workers natin?
Ngayon, tanong. Or sila yung nawalan ng pera, yung mga healthcare workers, lalo na OFWs na nagpapadala sa Pilipinas. Yun. Ginagamit lang, no? So ito, yun nga ang ano dito kay Senadora Amy Marcos. Sana may nirepresenta siyang fact dito, no? Para hindi to po siya fake news. Hindi natin alam kung totoo ito. Pero kung totoo man ito, ay lugar nila ang una malusaw. Naku po, patay na. Bongbong Marcos, kayong mga Ilocano dyan, makapanood dito, payag kayo. Na yung tao dyan, yung kaading ninyo dyan. Si Apo Lakbay ninyo. Payag kayo na kayo yung kanyang unang lulusawin diyan dahil sa hypersonic, no? Ng China na paliparin sa Pilipinas, lusaw kayo dyan, buong Luzon. Nako po, kawawa. Paktay kayo dyan.